Good afternoon, teachers! Meron akong tanong para sa inyo. What is 750,000 miles long, reaches around the earth 30 times, and grows 20 miles longer each day? Ano kaya yun? That is the line of people who are without Christ. So, who will reach them with the gospel? The children are the missionaries of the future. God has given you the privilege and responsibility of teaching these children about missions. So how do you prepare to teach mission? As a teacher, you need to be prepared. So, first is, be sure you have consecrated yourself to Christ. Pag sinabing consecrated ka, you devote your service to God. You are the best love gift na pwede mong ibigay sa Panginoon. So, kasama dito, ano yung mga abilities mo? Ano yung kaya mong gawin? Kasama din dyan kung ano yung iyong mga plans and hopes for the future. Ialay mo sa Panginoon. So, andoon yung pagnanais na you will allow God to guide you kung ano yung mga nais mo na gawin. So, yun po yung tinatawag na consecration o consecrate yourself to Christ. Next is to pray that the Lord will give you a greater burden for the lost. Do you have a greater burden for the lost? Pag sinabi mong may burden ka, andun talaga yung pagkaunawa mo, yung urgent na pagpapahayag ng message of salvation, nais mong gawin yon. You are also willing to sacrifice your time, your effort, maging ang iyong pera, kaya mong i-sacrifice. You also want na iwanan yung iyong comfort of life. Kasi nangunguna o nangingibabaw sa iyo yung love, and then yung compassion, and then yung care para sa mga tao. Pwede kang gumawa din ng extra work bilang pagpapakita ng burden sa mga lost. Ngayong panahon ng pandemic, talagang nakita natin ang napakaraming mga tao na talagang ipinakita yung kanilang burden para sa kapwa. Andiyan yung mga individuals or mga group of people, even mga churches na namimigay ng groceries, mayroong mga feeding program, mayroong mga nag-o-offer ng housing, lalo na dun sa mga frontliners na talagang walang matirahan, malalayo ang tinitirahan. Mayroong mga nag-o-offer ng mga housing. And even, makita natin na mayroon ding mga offer ng free consultation. Mga doctors, nagbibigay ng kanilang mga contact numbers para lang makapagpakonsulta sa kanila. Even yung mga tao din na willing mag-counsel. So, kung ikaw ay talagang dumaranas ng sobrang lungkot or stress, pwede ka rin magpa-counsel. So, maraming mga tao ang gumagawa ng ganito. And ito yung pagpapakita na talagang meron kang burden para sa lost people. Hindi lang mga lost, even yung mga Christian believers talaga, kailangan nila ng help sa panahon na ito ng pandemic. So, are you willing to do extra work para sa pagpapakita ng burden? And then, increase your interest in missions and missionaries. Maraming kaparaanan para ipakita yung talagang interest mo sa pagmimisyon. So, meet as many personally as you can. Pwede kang mag-interview ng mga missionaries o mga manggagawa. Hanggat maaari, makipag-fellowship, makipaghalubilo sa mga missionaries. Pwede ka rin sumulat or tumanggap ng kanilang mga prayer letters para nakikita mo, nalalaman mo kung ano yung kanilang talagang ginagawa sa mission field. At every day, pwede mo ipag-pray ang iba't ibang bansa. Yung mga tao doon, pwede kang gumamit ng prayer calendar para every day iba yung iyong maipapanalangin. You can also learn about the people of other countries. Pwede kang magbasa ng mga aklat or mga magazines na nag-feature ng mga iba't ibang tao sa mga iba't ibang bansa. Nung isang araw ako ay nakikinig
or nagbabasa ng pinicture sa CF about sa Ethiopia, at talagang nakakalungkot na maraming mga malnourished na mga bata, talagang gutom sila. Hindi lang yung panahon ng pandemic, kahit na noon pa, before pa, talagang nakakaranas na sila ng taggutom. Kaya mga malnourished ang mga bata. So nakakaawa. Physically, need nila ng feeding, at the same time, spiritually din. And you can also give generously and systematically to mission. So dapat andoon yung iyong pagnanais talaga na mag-support sa mission. You yourself can be involved in doing mission. Meron mga tinatawag na faith promise. Pwede tayong mag-participate doon. So, yun yung ilan sa mga preparation na kailangan mong gawin as a teacher. Dapat sa iyo muna talaga magpasimula. And then, let's look at the purpose. Bakit nga ba tayo magtuturo ng mission? So una, ipakita o i-explain sa mga bata yung worldwide vision talaga na kailangan i-reach out ang lahat ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Everyone needs to know Christ. So therefore, we need to evangelize everyone. And then make clear Christ's command. Ano ba yung command na yun? Go into all the world and preach the gospel. So, yung mission ay responsibility talaga ng every believer. Bawat isa sa atin. Talagang yung purpose natin, bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, is to live for God. Dapat meron tayong concern, katulad ng concern ng Diyos para sa mga tao. Yung talagang masave ang bawat isa. Ipahayag sa kanila ang message of salvation. And then kailangan ituro din sa mga bata yung promise. Habang ginagawa natin yung utos ng Diyos, kaakibat niyan o kasabay niyan ang promise ng Diyos. Ano-ano yung promise niya? Sinabi niya na, He goes before us. Sabi sa Matthew 28:19-20. Talagang bago pa tayong humayo doon sa lugar kung saan tayo naisdalhin ng Diyos, iniready na niya, inihanda na niya yung lugar na yon. And then, yung command na pag nag-pray tayo, sasagot ang Diyos, tutugon siya. So ano mang ang need, andoon yung provision ng Diyos. God also commands us to give. At ang promise niya, He will give back in return. Bagamat dapat hindi talaga tayo umaasa na pag nagbigay, laging may sukli o laging may kapalit. Pero dapat andun talaga yung bukal sa puso na pagbibigay. At ang Diyos na ang bahala na balik kung ano man yung naibahagi natin sa misyon. So, napakaganda ng pangako ng Diyos para sa pag-obey natin sa paggawa ng mission. Other reason pa ay yung purpose pa natin, present information about missionary work. So, itong pag-present ng mission work, both local or abroad. Kasi marami din naman tayong missionary na dito mismo sa Philippines na nagsiserve. So, i-inform natin yung mga bata, sino-sino yung mga missionary na yon, here and abroad. Explain the necessary preparation. So, hindi ka agad-agad talagang pwede ka nang humayo. Lalo na kung pupunta ka sa foreign land para mag-mission. So, kailangan ikaw ay maghanda. Kasama dyan yung kung kailangan mag-enroll sa Bible school o matin ng mga trainings, kailangan mong gawin yon. Kasama din dyan yung dapat meron kang malakas na pangangatawan. Yung good health talaga, taglay mo. And then yung disiplina, marunong ka dapat sa pagdidisiplina sa sarili mo. Siyempre mag-aaral ka din ng language at saka yung mga kultura ng bansa na iyong pupuntahan. O kung dito man yan sa Philippines, iba-iba din ang kultura dito sa atin. So maganda na alamin yung mga kultura na yun at yung lugar na iyong pupuntahan. And then show the children how to be missionaries by
praying, giving, at saka going. Ngayon, tingnan natin ano ba yung program na pwede mong i-include sa pagtuturo ng mission. Meron pong 4 na tinatawag na aspect sa pagtuturo ng mission. So una, yung pong knowing aspect. Kasama dito sa knowing aspect ang pagpapakilala sa missionary. Acquaint children with the missionary. So pwede mong ibigay yung mga family facts. Halimbawa, family sila na nagsiserve. So dapat kilala ng mga bata yung mga name ng missionaries, kung may mga anak, ilang taon na ang mga anak, papaano ba sila nakakilala sa Panginoong Jesus, kailan ang kanilang mga birthdays. So nakakatuwa na talagang kilalang-kilala ng mga bata yung missionary na nagsiserve. Kaya kailangan i-introduce sila. And then acquaint children with the missionaries' country. So yun din, kung saan ba sila nakadistino, maganda na ipakilala din. Pwedeng gumamit ng mapa para may pakita saan yung bansa, kung saan sila naroon. And then, pwedeng ibigay anong season meron sila doon, ano yung time difference mula sa atin, anong climate meron doon, meron bang snow, anong type ng mga bahay, or ano yung national dress, ano yung mga costume nila doon. At marami pang ibang mga information about the country ang pwede ninyong ibigay. Help the class realize God used people of many different occupation. So, pwedeng maging missionary doctor, halimbawa, o kaya missionary nurse, kahit na anong natapos mo, o anong pinag-aralan mo, pwede kang mag-mission kasabay ng iyong profesyon na ginagawa. Emphasize scripture verses that teach mission. So maganda na mayroon tayong mga ituturo na mga verses na patungkol sa mission. Katulad na lang ng John 3:16, For God so loved the world. Talaga namang yung pagmi-mission ay nag-originate talaga sa puso ng Diyos. Dahil kung gaano niyang kamahal ang mga tao dito sa mundo. Kaya nais niyang abutin ang mga tao. So mahalaga na talagang sinabi ng Diyos mula sa kanyang salita, maunawa ng mga bata iyon, na ang pagmimisyon ay nag-originate talaga sa puso ng mga bata. You can also use missionary songs. Tayo po sa CEF ay marami po tayong magagandang kanta patungkol sa pagmimisyon. Kaya pakinggan natin ang ilan sa mga ito. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave my sin and He saved my soul. He cleansed my heart and He made me whole. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. He'll forgive their sins, He will save their souls. He'll cleanse their hearts, He will make them whole. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Ayan. So, ang next na aspect ng ating missions program ay ang tungkol sa praying or prayer. Ayan. Children can and will learn to pray meaningfully. Totoo po yan. May mga pamangkin ako. Pagdating sa pag-pray, makikita ko na talagang serious sila. They can pray meaningfully. They can pray earnestly, eagerly, and believingly. Kaya makakatulong na lagi tayong magbigay ng mga specific na prayer request. Hindi yung general na prayer request. Makakatulong kung talagang
specific item yung ating isi-share sa kanila. Dito sa CEF, kung kayo ay nakaka-follow sa ilang mga pinupost namin sa aming FB account, meron tayong mga items na ang pamagat Kids Can Pray. Doon po ay maraming mga prayer items, very specific yung aming sinishare, na kung saan pwede niyong i-ask din yung mga bata na inyong tinuturuan na ipanalangin yung ganong prayer items. Kaya mahalaga po na talagang yung mga prayer items na yan, halimbawa safety ng mga missionary, yung kanilang health, guidance from the Lord, even yung pagharap nila sa mga circumstances. May mga times na sila ay nalulungkot or nahihirapan, even yung kanilang family, mayroong mga needs na hindi pa nami-meet, o di kaya yung mga language barriers, lahat yan ay kanila ding problem. So, kailangan yung mga bagay na yun ay maipanalangin. Nitong pandemic talagang isa sa naging ministry na pinagkaabalahan ko ay ang prayer ministry. Sa loob ng isang linggo, meron akong mga friends, mga prayer partners, o di kaya co-workers na nakaka-partner through video call para talaga manalangin. At nakakatuwa dahil nakakatulong para mabawasan yung stress or yung lungkot dahil nga sa mga nangyayari. So, na-enjoy ko yung prayer time with friends and co-workers and ministry partners and even mga churchmate. At doon sa mga ilan sa naka-prayer partner ko during the pandemic, ay talagang nakakalungkot yung mga sitwasyon dahil mayroong akong kaibigan na nawala ng trabaho, and then meron din akong kaibigan din na namatayan ng kapatid. Dalawa yung kaibigan ko na namatayan ng kapatid na hindi man siya nga makauwi doon sa kanilang probinsya dahil walang biyahe. Hindi sila sa COVID namatay pero malala yung kanilang mga sakit. Namatay sa sakit sa cancer. So, yung mga panahon na yon ay talagang napakalaking tulong yung pananalangin. Even yung isa kong friend pa ay nasa abroad naman yung kanyang husband, so hindi sila magkasama. Bagamat hirap na hirap sa sitwasyon kasi hanggat maaari buo ang family, pero sa pandemic na ito, hindi sila talaga pwede pang magkasama, mabuo yung family. And through prayer, pagbigay ng comfort nga po sa bawat isa. So kung tayo mga adult, ganun talaga natin napapahalagahan yung pananalangin, how much more yung mga children na kailangan natin i-challenge talaga na mag-pray din. So, una na part ng program natin o aspect ay ang knowing aspect, and then ang praying aspect, and then ang pangatlo ay giving aspect. So, giving must be a spiritual service. Meaning, isa itong paraan sa paglilingkod natin sa Diyos. Isang bagay na pwede mong gawin para sa Diyos, ang magkaloob. Kung mahal natin ang Diyos, talagang willing tayo na magbigay para sa Kanyang gawain. Di ba? Alam natin yung quotation na sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, we love the Lord. Kaya, we love to give for His ministry. The attitude, not the amount, is important to God. Maganda maunawa ng bata yun. Na dapat masaya pag nagbibigay, hindi lang hihinayang sa kung ano ang ibibigay, at buong puso dapat kong magbigay. Dahil kung ano yung laman ng puso mo, yun yung tinitingnan ng Diyos. Hindi sa kung malaki, or maliit ba yung naiambag mo o naitulong mo. Create enthusiasm as you share about the missionary. Enthusiasm. So ikaw as a teacher, dapat makitaan ka muna talaga ng pagiging masaya. At saka andun yung energy mo pag nag-involve ka sa mission. Excited ka palagi. Kasi ikaw yung modelo. So pagdating sa pagbibigay, talagang excited ka na magbigay. Use a goal chart. Halimbawa, meron kayong project, maganda na may chart.
kung gaano ba umaakyat o gaano lumalaki yung inyong niro-raise na fund. Maganda na andoon yung excitement kapag nakikita ng mga bata na talagang sinasagot ng Diyos yung panalangin. And share the importance of the children giving their own money. Dapat matuto yung mga bata na mula sa kanilang sariling pera, doon sila magbibigay. So halimbawa, merong gift nung nag-birthday. So hindi yun uubusin, kundi magtabi para sa ibibigay sa misyon. Or halimbawa, meron ding baon. Nung pasukan pa, kung may pasok, halimbawa may baon, so pwedeng itabi ang konti at ibigay sa pagmimisyon. Meron akong isang church na tinutulungan na kung saan yung mga bata ay tinuruan talaga paano magbigay. Ang tinuturuan ko mga yaya. So habang yung mga bata, Sunday schoolers, may klase, yung mga yaya iniipon at tinuturuan din namin. May sariling Sunday school. Even yung mga drivers, may sarili ding Sunday school. So nakakatuwa dahil yung mga alaga ng mga yaya, ng mga Sunday schoolers, tinuruan sila mag-alkansya. Gamit yung mga mineral water, yung mga bottled water, yun yung nilalagyan nila ng pera. At tuwing October, yun yung Missions Month celebration ng church na yon. Doon, ibinibigay ng mga bata yung kanilang naipon na pera, yung alkansya nila na napuno. Bibigay nila doon sa church. At yun ay dinidistribute doon sa mga missionaries na supported ng simbahan. So, ganun na lang ang tuwa ng mga bata dahil nakikita nila na may napuntahan yung kanilang inipon at alam nila kung saan gagamitin yon ng mga missionaries. So, nakakatuwa magbigay at matututunan yan ng mga bata as we challenge them to give. So, show them how their money can help. Yun nga, may mga projects siyempre, ang mga pastor o mga missionary na tinutulungan natin. Halimbawa, pambili ng gasolina, o di kaya pambili ng Bible na i-distribute, pambili ng mga lessons o materials, yun ay pwedeng mapuntahan ng kanilang itinulong na pera o binigay na pera. So, masaya pong magbigay. Matututunan niya ng mga bata. And then the last aspect ng program ng mission ay yung going. So, instruct the children that each one must belong to Christ. So, bago ka pa makapag-involve sa pagmimission, dapat ikaw mismo ay mayroon ng personal relationship with the Lord Jesus Christ. Kasi mahirap magbahagi ng salita ng Diyos o ng pag-ibig ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo naranasan personally. So, hindi lang head knowledge na pagkaalam kung sino si Jesus o sino ang Diyos, kundi dapat heart experience na pagkakilala sa Panginoon. And then challenge the children for missions through a missionary story. So meron po kaming ilang mga sample ng missionary story. Marami lang ilan sa inyo nagamit na ang mga ito. Halimbawa, yung kwento ni Amy Carmichael. Isa siya sa missionary na tumulong sa mga bata sa templo para matulungan sila na makawala doon sa kanilang nararanasang hirap. And then, yung kwento din na ni Tifang. Si Tifang ay isang anak ng mangkukulam. Maganda din ito na maikwento sa mga bata. Even yung kwento ni William Carey. Si William Carey, isang manggagawa ng sapatos na nagmisyon doon sa bansa ng India. And then ito din, Ringo. Siya din ay nagmisyon sa Central India. So, pwedeng gumamit ng missionary story para talagang mahamon yung mga bata. Paano mag-involve sa mission? Pwede din po na gumamit ng Bible lesson. Halimbawa, yung kwento ni Naaman, di ba, meron doon isang bata na nag-share sa wife ni Naaman na merong someone from Israel na pwedeng makatulong para mapagaling si Naaman. So, yung pagbabahagi ng gano'n, ng Israelite
little girl, isa yun sa paraan para mag-witness. So, gamit yun, na halimbawa na ganun, through Bible lesson, pwede pong ma-challenge din yung mga bata, mag-involve sa mission. Pwede rin pong mga Christian biography. Halimbawa, kwento ni Jim Elliot, kwento ni Johnny Erickson Tada. So, yung mga Christian biography, pwede nating gamitin yung kwento ng mga Christians na yon para sa mga bata na believer, kung paano din sila makaka-involve sa mission. And then, teach the children to share the gospel or to witness. Marami pong kaparaanan para mag-witness. Pwedeng gamitin ang kanilang kamay, tinatawag natin na gospel hand. Kung familiar kayo sa wordless book strip, isa ito sa tool na ginagamit para magbahagi ng message of salvation using the different colors. Kung naka-attend kayo, nung una naming webinar, nag-picture kami doon ng ilang mga tools, witnessing tool, paano makapag-share. So kung ang isang bata able, pwede din po siyang mag-share ng gospel using the witnessing. And then pwede din i-challenge yung mga bata na i-invite yung mga friends nila na mag-join sa panunood ng ilang mga good news class or mga children's class na pwedeng mapanood. Kasi sa ngayon nga, no, panahon ng pandemic, andyan pa yung crisis, bawal pa yung gathering, so wala tayong mga Sunday school or walang face-to-face na good news club. Pero kami po ay mayroong pinifeature na good news club online. So, pwede nyo pong i-search sa YouTube, Good News Club Online CEF Philippines. Yun po, isang presentation ng gospel, may iba-ibang activity, na kung saan pwede pong sabay-sabay panoorin ng mga bata habang wala pang mga special gathering para mag-aral ang salita ng Diyos. And then, encourage children to present their lives to the Lord. So, ito po yung tinatawag na consecration nga. Sa murang edad, pwede na pong talagang ipag-pray ng mga bata, saan ba sila nais gamitin ng Diyos. At ano man yung kasalukuyan nilang ginagawa sa ngayon, pwede na po nilang isipin na lahat ng ginagawa nila ay dapat para sa pupuri ng Diyos. So, nag-aaral man sila or nasa bahay man, lahat ng gagawin nila, part ng pag-aalay na ng kanilang buhay sa Diyos para talagang ma-disiplina na sila. So sa inyong pagtuturo ng mission, una, mamimili lang kayo kung anong aspect kayo magko-concentrate doon sa apat. So, syempre, magpapasimula sa knowing aspect, kung saan i-introduce muna sino yung missionary, saan yung kanilang bansa, o saan sila na destinong lugar. And then, ang second na aspect, ang praying aspect, so about prayer, ang ituturo, and then giving, and then yung going, yung pinaka-huli. So, magpapakita lang po ako ng isang maiksing demonstration. Okay, bago ko ibigay yung demonstration, nais ko muna mag-iwan ng ilang observation question. Una, tingnan, anong aspect ng mission ang aking itinuro? And then pangalawa, paano na-involve yung mga bata during the teaching? So yun po yung inyong i-observe at mamaya babalikan natin yan. Okay mga bata, dadako tayo ngayon sa ating missions time. Noong mga nakaraang pag-aaral natin ay naituro ko na sa inyo ano bang ibig sabihin ng pagmimisyon at ano yung pwede nating maitulong bilang mga bata na nakakilala na sa Panginoong Jesus. Sige, ngayon ay magkakaroon muna tayo ng maiksing review. Ano nga bang ibig sabihin ng pagmimisyon? Ang pagmimisyon ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng isang taong may Kristo na sa puso sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoong Jesus. At sino yung isang misyonero o misyonera na aking naipakilala sa inyo nung nakaraan na siya nagbabahagi na ngayon ng salita ng Diyos? Tama, siya ay si
Ate Tess, siya yung ating missionary. So naipakilala ko na sa inyo si Ate Tess nung nakaraan. At saang bansa siya nagmi-mission? Tama, sa bansa ng Tonga. At meron tayong mga ilang information na nalaman tungkol sa bansa ng Tonga. Sige, bilang magre-review pa, saan naroon yung bansa ng Tonga? O sige, unahin muna natin. Ano nga ba yung capital city ng Tonga? Yan. Yun ay ang Nuku'alofa. Bigkasin nyo ulit. Nuku'alofa. Yan yung capital city ng Tonga. At yung lawak ng kanilang lugar ng bansa ay 748 square kilometers. So maliit lang yung bansa ng Tonga. At ito din ay binubuo ng 171 islands. Ito ay tinatawag na coral and volcanic island. Sabi nga nila, parang nasa Bicol ka lang kapag nandoon ka sa Tonga kasi maraming mga maliliit na isla. At ang population doon ay binubuo na 104,494. So maliit lang talaga yung bansa ng Tonga. Ito ay maliit lang yung population. Kaya nga si Ate Tess talagang kilalang-kilala doon sa Tonga. Para siyang isang kandidata doon. Dahil halos kilala siya ng maraming mga tao. Yun namang race o yung mga tao doon, ang 98% ay Polynesian. At yung 2% ay mixed Tongan at saka yung ilan ay European. Yung official language na ginagamit doon ay Tongan at saka English language. So karamihan doon sa kanila marunong magsalita ng English. Yung kanilang government ay tinatawag na monarchy, ang pamumuno. Kaya sila ay pinaghaharian ng isang hari. Ang namumuna sa kanila ay hari. Sa atin dito sa Pilipinas ay presidente. Pero sa Tonga, ang namumuna doon ay hari. At si King Tupu VI, siya yung kasalukuyang hari sa ngayon. So, ilan lamang ito sa ilang information na ating natutunan tungkol sa bansa ng Tonga. At saka yun nga, si Ate Tess, nakilala din ninyo na siya'y galing sa Bacolod, kaya siya'y malambing. At saka, isa siyang dalaga, wala siyang sariling family. So, papaano ba natin matutulungan si Ate Tess bilang misyonero doon sa Tonga? Ang tanong na yan ay sasagutin ng kanta na ating aawitin ngayon. So, pakinggan niyo yung song habang inaawit ko at mamaya sasabayan ninyo ako. I will pray for missionaries reaching all around the world. Many children have not heard the good news found in God's word. I will pray for missionaries from the world. Mga bata, sa second round, sasabayan nyo na ako. Pwede nyo i-clap ang inyong mga kamay para mas masigla yung ating pag-awit. Okay, ready? Sing! I will pray for missionaries teaching all around the world. Many children have not heard the good news from God's word. I will pray for missionaries from the world. I will pray for all the children, all the children of the world. Many have not ever heard the good news found in God's word. I will pray for all the children of the world. Ayan, so sabi sa ating kanta, pwede nating matulungan si Ate Tess sa pamamagitan ng pananalangin. Meron akong babasahin mula dito sa Biblia, sa aklat ng Tesalonica, na nagsasabi na mahalaga talaga ang pananalangin. Sabi dito sa unang Tesalonica 5:25,
Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Ang nagsasalita dito mga bata ay si Apostol Pablo. Dahil sa bawat paghayo nila sa pangangaral ay talagang yung kanilang buhay ay nasa risk or hindi nila alam ano pwede nilang maranasan sa kanilang paglabas, paghayo. Kaya talagang humingi siya ng tulong sa mga taga-Thessalonica na kailangan ipanalangin sila sa paghahayo, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya si Ate Tess, pwede natin siyang ipanalangin. Ito rin yung pwede natin maitulong sa Kanya. So, ano-ano yung pwede nating ipanalangin para kay Ate Tess? So, una na nga nabanggit, no, yung protection. At syempre, yung pangangailangan niya sa ministry. Halimbawa, sa bawat pag-travel niya papunta sa Good News Club, kung saan siya magtuturo, o di kaya may training siya. So, ang pag-travel niya, ipanalangin natin na ingatan siya ng Diyos. At yung mga bata na kanyang tuturuan, sana bukas ang puso at maunawaan nila yung salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ganoon din, siyempre, kailangan ni Ate Tess ng pagkain para maging malusog, malakas ang katawan, para makapagturo talaga siya ng maayos. Kaya, papanalangin din natin yung pangailangan niya na to. At si Ate Tess din ay nagre-rent ng office. Nagre-rent din siya ng kanyang bahay na tinitirahan. So, kailangan niya ng pambayad. At siyempre, yung pag-iingat ng Diyos doon sa kanyang tinitirahan. Kasi minsan nagkaroon ng buhawi at saka typhoon, at talagang yung kanyang bahay na tinitirahan nasira. So, kailangan patuloy natin ipag-pray yung kanyang protection sa kanyang tinitirahan. At sa bawat pagtuturo din ni Ate Tess nga ng mensay ng kaligtasan, pag-pray natin na maging malinaw yung presentation ng magandang balita para talagang maunawaan ng mga tao yung salita ng Diyos. At syempre, kailangan din ng pera, pambili ng materials, ng Bibles, ng mga tracts, or mga lessons, at iba pa yung pangailangan, pamasahe. Yan. So, kailangan ni Ate Tess ng provision para sa financial needs. Ito yung ilan sa kanyang mga pangangailangan. So, ngayon, tayo buong klase ay mananalangin para kay Ate Tess. At mayroong mga bata akong tatawagin na siyang mangunguna para sa pananalangin. So, yung iba na hindi matatawag na maglilid, pero nandyan lang kayo sa klase, ay makikinig kayo at talagang yung puso ninyo naka-tune in din para sa pakikinig, sa prayer na nililid ng inyong classmate, at ganoon din, naka-tune in din kayo sa Panginoong Diyos. Okay, sige. So, bawat bata ay pupunta dito sa harap at mangunguna sa pagpipray, and then mag-close ako sa prayer. Una si Batang Jim, pipray. Dear God, i-provide niyo po ang aming pangangailangan sa pagkain ni Ate Tess at maging sa kanyang tinitirahan at office, i-provide niyo po ang kanyang pag-rent doon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Lord, sa buhay po ni Ate Tess. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang mga travel, sa mga Good News Club na kanyang pinupuntahan. Ikaw po yung mag-ingat sa kanya, at nawa po, Lord God, ay ikaw po yung sumama sa kanya saan mo man siya dalhin. Ganon din po, Panginoon, yung kanyang mga inaalaga ang tupa, Panginoon, na tinuturuan upang mas makilala ka pa ng lubusan. Buksan niyo po, Panginoon, yung heart ng mga bata ng kanyang tinuturuan upang mapalakas ito sa spiritually at lumago sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ako din po, Panginoon, pinapanalangin ko po si Ate Tess na patuloy po siyang magkaroon ng lakas, ng loob na sabihin ang patungkol kay Jesus po, kung paano po kami niligtas ng Diyos. Tulungan niyo po siya na maipaliwanag niya po ito ng maayos sa mga bata. At
tulungan niyo rin po yung kanyang mga finances, yung kanyang pangangailangan sa pera, na hindi po siya maubusan para patuloy po, Panginoon, na matugunan ang kanyang pangangailangan sa pagkain o ano man ang kailangan niyang bilhin. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong tugon sa aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Dear God, salamat po na napakinggan mo ang aming panalangin para kay Ate Tess. Salamat po dahil ikaw ang tutugon sa mga pangailangan at patuloy namin pinagpipray na talagang makakaranas siya ng galak at kapayapaan sa patuloy niyang paghayo para ibahagi ang magandang balita sa mga bata doon sa Tonga, maging sa kanyang patuloy na pagtitrain ng mga teachers. Tulungan mo din po siya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, dahil kailangan natin patuloy na ipag-pray pa si Ate Tess, bibigyan ko kayo ng card na katulad nito. So, yung po siya nag-misyon. At para maalala nyo kung ano yung mga ipag-pray kay Ate Tess, narito sa likod yung mga prayer items. So, gamit yung pangalan na Tess para madali nating maalala. Yung mga prayer items, yung T doon sa travel, and then H, health ni Ate Tess, E, equipment, and then yung S, staff, kasi kailangan pa ni Ate Tess ng mga kasamahan. Mas maraming staff na makasama din sa pagmimisyon doon sa Tonga. At yung S ay support. So, bawat araw, kasama sa devotion time ninyo, ipag-pray ninyo si Ate Tess. So, i-distribute ko sa inyo itong prayer card nang sa ganon, meron kayong remembrance or guide para sa pag-pray kay Ate Tess. Okay, sige. So, sa napanood ninyo, ano sa palagay niyo yung aspect of mission na na-present? Tama? Praying aspect. Bakit malinaw na praying aspect? Kung napansin niyo, nagbigay ng verse from the Bible at about praying, yung verse na binasa mula sa Bible. And then nagpakanta about praying din yung topic ng song. So, mayroong song about praying. And then, mayroong actual prayer time para sa mga bata. At bago pa yung actual na prayer time, mayroon munang in-explain na mga items na kailangan ipag-pray para sa need ng missionary. At mayroon ding prayer card na i-distribute para kahit sa bahay, sa pag-uwi nila, or everyday sa kanilang devotion time, patuloy pa rin nilang pwedeng maipag-pray yung mga bata. So yung ilang mga inclusion doon sa presentation na nagpapakita na talagang praying aspect yung ating demonstrate. And then, paano naman na-involve yung mga bata during the program? So, andoon yung kanilang pagsabay sa pagkanta, and then, doon sa review time, so sila ay nagsishare o nagsishare ng ano yung natutunan nila, at syempre, yung kanilang actual na pagpipray. So, merong mga leaders na bata na pumunta sa harap para mag-lead ng prayer. So, throughout the program, merong involvement ang mga bata na naging enjoyable para sa kanila ang missions time. So, it is both a privilege and a responsibility to teach the children about mission. Pray that God will speak to the children in your class para ma-involve talaga sila sa mission through knowing, praying, giving, and going. So teachers, will you ask God to raise up missionaries from among the children in your class? Will you?